I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW, hello. But anyway guys, kailangan po natin i-spread ito at basahin po sa inyo mga kababayan kasi ang palabas po ng mga kampo ni dating Pangulong Digong ay wala daw warrant of arrest. Ang pag-aresto daw kay dating Pangulong Digong, no? At saka isa pa, illegal daw, unlawful. O di kayo naloka. So dahil dito ang statement ng Malacanang, mga besa, nga kayo ngayon. Puro kayo fake news eh. Ayan, tuloy. Sabi dito guys, statement. Kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, which is ang ICC. So guys, malinaw dito mga kababayan na yan po ang statement, no? Galing po sa Presidential Communication Office. So dahil dito guys, tuloy po natin para malaman po ng ating mga kababayan na sa mga DDS na nagsasabi walang warrant of arrest, excuse me, mag-research kayo oy. Ika 9:20 ng umaga ngayong araw, March 11, 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Maynila mula Hong Kong kung sakay ng Cathay Pacific CX-907. Ayan na. You see guys, malinaw po dito hindi tayo fake news dito. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan, krimen against humanity, ika nga, no? Tuloy. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan. Ayan na, malinaw po yan mga kababayan na sabihin nyo na naman fake. Ngayon mga bes, isinisisi kay Pangulong Marcos Jr. itong pag-aresto kay dating Pangulong Digong. Bakit? Anong kasalanan niya? Anong kasalanan ni PBBM sa inyo? Dahil ba hindi niya pinaboran si dating Pangulong Digong? Ay, hindi naman po pwede yun. Bawal po yun. Ang Pangulo sumusunod lang sa batas. Siyang masisira kung paboran niya yung dating Pangulo sa kabila po lahat ng mga nagawa niya, yung crimes against humanity. Ang daming namatay nung that time. Mga kababayan, hindi niyo pwede isisi sa gobyerno yan. Galing po sa ICC yan, na nga malinaw na malinaw. So dahil dito mga bes, ang mga kampo ni dating Pangulong Digong, si Harry Roque, si Salvador Panilo, or sino man, biro mo, illegal daw. What? Paano yung masasabing illegal? Walang stupidong mga autoridad na para arestuhan ng isang dating Pangulo na walang basihan, walang warrant of arrest. Ginagawa lang nila po ang kanilang mga kumbaga trabaho, no? Siyempre ang Interpol guys, no? Teka, ipatalastas natin. But anyway guys, happy birthday doon kay General Tudi, yung ating director, si IDG ng si IDG, si Director General Torre. Happy birthday po, maraming salamat. Talagang matapang ito si General Torre guys kahit sabihin mo na binulat-latan na siya ni Hanilet ng harapan na matanda na, sabi ni Hanilet ang dating Pangulong Duterte. Ini-ignore lang ni General Torre yung asawa ng dating Pangulo. But anyway, no? Ito po yung sinabi ni Presidential Council ng Pangulo, si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ito po, basahin. Yan po yung sinabi ng dating Senate President. Problema ni Digong di dapat isisi sa gobyerno. Yan sabi ng Abante News Online. Yan
Ulitin po natin, problema ni Digong di dapat isisi sa gobyerno. Oh, ayan guys, oh, sabi ng Abante yan ha. The current legal problem of the former President Rodrigo Duterte is not caused by Philippines law. Tama po yun. His legal problem is caused by laws enforceable by the International Criminal Court, which is ang ICC. It is not correct to blame the Philippines government for the current legal problem of ex-PRRD. His lawyers should endeavor to source a copy of the ICC charge against him so that they will know why he was ordered to be arrested by the ICC. Philippine domestic laws have nothing to do with his current legal problem. O yan si Manong Johnny nagsabi niyan, mga kababayan. O kaya nga sabi ko, paano mo yun nasasabihin na illegal yan? Ay grabe kayo. Anong palagay nyo sa mga sa ICC or sa PNP na mismo sila ang nag-arrest kaya dating Pangulong Digong, BO na walang alam? Do you think kikilos sa mga yan pag walang order na galing sa ICC? Siyempre, through Interpol nga. Di ba guys? Correct me if I'm wrong. Natural, ginagawa nila ng trabaho nyo. Nila. Hindi nyo pwede po isisi sa gobyerno. Malinaw yung sinabi ni Manong Johnny. Di ba? So dahil dito, mga kababayan, alam nyo ba kung sino po ang nag-issue? Itong warrant of arrest ng dating Pangulong Digong galing sa International Criminal Court? Ito. Yan mga kababayan, nakita nyo yan? Itong tatlong babae na ito, sabi ko sa inyo hindi basta-basta ang babae, mga kababayan. Matinik yan. Sila po yung nag-issue. Basahin po natin, mga kababayan. Sabi po dito, the woman judge behind Rodrigo Duterte ICC arrest warrant. Okay? March 11, 2025. Sabi po ng abogado ito guys sila po yung tatlong. Ay grabe, antindi. Antindi itong tatlong babae na ito. Mga tigasin, mga bes. Ang sabi, the International Criminal Court arrest warrant against former President Rodrigo Duterte was issued by Free Trial Chamber 1, whose 3 judges are all women. Pinaka-dangerous creature in this world are woman. Agay! Woman, sika nga, babae. Well, hindi na natin pwedeng i-explain yan, guys, well, anyway, tuloy! The chamber's presiding judge is Julia Antoniela Mutok, and the 2 other judges are Rain Adelaide Sophie Alapini Ganso and Marie del Socorro Flores Liera. Nako, ang haba ng mga pangalan nito mga beswa. Sabi dito, all 3 have extensive experience handling human rights cases. Aba, bihasa mga bes. Matindi pala itong tatlo na ito, mga kababayan. Mutok is from Romania and had served as judge as the European Court of Human Rights from 2013 to 2023. Agay. And Romanian's Constitutional Court. Ay, grabe pala guys, matindi itong mga babae na ito. The cases she handled dealt with corruption, sexual violence, and genocide, crimes against humanity, and war crimes. Oh my goodness. Wala kang kawala dito, Mr. Former President Rodrigo Duterte. Sir, babae pala talaga. Ang weaknesses mo, She also taught international law and served as United Nations Special Rapporteur for the Democratic of Congo, reporting crime against humanity and war crimes. Ay, matindi ito, guys. Antindi, tapos ito pa. Ano ba itong isa? Tingnan natin. Alipini Ganso, who is from Benin, served as chair of the African Commission on Human and People's Rights and as a special rapporteur on the situation of human rights defender in Africa. Ayun yung negra, no? Grabe,
O ito, she had been part of UN inquiries on human rights violations and chaired the Joint Working Group on Special Procedures of the United Nations and the African Commission on Human and People's Rights. Ay wow, ang tataas talaga ng mga pinag-aralan nito. Ang mga experience nila, guys, ha. Bihasa masyado. Naloka ako. Ito naman yung isa, pangatlo. Liera is a Mexican. Ay wow. And had held a number senior post in Mexico's foreign servers, including permanent representative of Mexico to the office of the United Nations and other international organizations based in Geneva. She also held the position of Vice President of the Human Rights Council for 2020. Agay. Tuloy. She was part of the process for the creation of the International Criminal Court, including the negotiations that led to the Rome Statute and to the adoption of the elements of crimes and rules of procedure and evidence. Agay, mga bes, grabe pala ito mga babae nito. Ang taas pala ng mga experience nila. Dekalidad, guys, ha? Dekalidad. Judge in the ICC's pretrial division served for a period of 3 years. The free trial chambers are tasked to grant or deny the office of prosecutor leave to the initiate an investigation, issue warrants of arrest and summonses issued order to protect the rights of participants in the proceedings and preserve the evidence. So yun, guys, ano po ang kapalagayan nyo? Palagay ko siya po ang Romanya, siya po yung African, and ito naman ang Mexican, ano. Ito po yung mga babae na nag-issue ng warrant of arrest for the former president for Rodrigo Roa Duterte. Ano yan, guys? Anong kapalagayan nyo? Antindi nila, no? Malawak na pag-aaral yan, mga kababayan. For sure, na-interview nila po ang dating hitman ni Digong na si Mr. Las Cañas, Motobato o Arcierto. Ano? So, dahil dito, mga kababayan, dahil dito, mga kababayan, nako, ito po ang bad news sa mga DDS. Bakit? Nako, ito. Just in. OM goes. Ito na naman po tayo. O yun, guys, just in. Very short lang ito, i-research nyo. Nako po, ito ang masakit sa kalooban ng mga DDS, mga kababayan. Hindi ko alam kung ano po ang mararamdaman nila dito. O ito, very short lang ito. I-research nyo na lang. Sabi po, guys, ng Abante News Online, Duterte diretso sa Dayuds. Hagu ba ito? Hagu. Just in. 26 minutes ago, guys, today. Hapon na ito. Just in, ayon sa isang source, hinihintay na lamang ang eroplanong maghahatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hagu, Netherlands. M goes. Doon kasi ang home base ng guys, ICC. Correct me if I'm wrong. Paano yan, mga kababayan? Idiretso na si dating Pangulong Digong sa Hagu, Netherlands. Hala kayo, mga bes. Siyempre, baka isama yung mga legal counsel niya, yung mga abogado niya baga. Hala kayo, mga bes. Paano yan? Goodbye Philippines na ba? At siyempre, mga kababayan, ito ang sa aking nakikita, If idiretso siya doon, malamang diretsong kulong yan, guys, doon sa kanila. Ano kaya ang magiging statement ng Malacanang? Wala pa tayo, guys, na kitang statement ng Malacanang tungkol dito, mga kababayan. Kaya abangan po natin yan. So, ito pa. Sabi po, guys, ng Philippine Star News Updates, siguro, at I think nakarating dito sa mga Prosecutor General kay Richard Anthony Padulon. Kasi nga daw, guys, sabi, illegal nga. Sabi nga kasi, mga kababayan, illegal daw yung pag-arrest kay dating Pangulong Digong. So ngayon, nagsalita po ang Prosecutor General. Ito, basahin po natin para kompleto detalyado, mga kababayan. News update, sabi ng Philippine Star. Philstar.com. News update. Prosecutor General Richard Anthony Padulon said that due process was observed during the arrest of former Rodrigo Duterte.
according to Malacanang, Pudulon served the ICC warrant against the former president. Ayan, basahin po natin dito yung sinabi pa. Dito guys, the former president was read his rights and informed of the charge against him. Clearly, it was read to him that the issued by the ICC was on the following charges: crime against humanity and murder. Precisely, we observe due process by reading him his right and ensuring that the dignity of the former president is protected. There is an existing warrant for his arrest issued by the ICC. If question wished to be raised on the validity of the warrant, it should be raised before the court that issued it and not before the arresting officers implementing the same. We are here only to ensure that the manner of the arrest is done in accordance with the law. Ano guys ang pakalagayan nyo? Ha? Ayan mga besa, agay. Ha? Well, malinaw naman po dito mga kababayan, wala naman paglabag sa batas naman, oy. Nakikita nyo naman mga kababayan, okay naman si dating Pangulong Digong, very kalmado naman siya while he arrested, no, at binasahan po siya ng Miranda rights, no, laban dito sa crime against humanity sa harapan ng kanyang may bahay at saka anak at sa kanyang mga legal counsel, no, at hindi naman siya po nanlaban, taliwas doon sa mga sinasabi niya. Ayun na naman maganda. At alam po rin natin na nirespeto niya po ang kung anong batas na isinorb sa kanya. So dahil dito mga kababayan, ito pa guys, pakinggan nyo uli itong pagbasa ni General Torre, itong tinatawag na Miranda rights, no, kay PRD, it's isang arrest warrant para sa kanya. Pakinggan natin uli malinaw na malinaw ito. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni General Torre, So inulit ko lang yun para malinaw sa ating lahat, So binasahan po siya ng Miranda rights. So dahil dyan mga kababayan, marami pong mga rumors na itong pag-aresto sa dating Pangulong Digong ay maglilikha daw ng kaguluhan. Sa ating mga kababayan, magiging kalmado po kayo. Maayos naman po siya inares, hindi naman po siya hinaras. Nasa tama naman ang pag-arrest sa kanya. Ito po yung sagot ng Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. Dito mga kababayan, sabi ni historiador eksklusibo, Armed Forces handa sa anumang posibleng mangyayari kasunod ng pag-aresto kay Duterte. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi ito palakasin ang mga pagsisikap na itaguyod ang pambansang seguridad at katatagan kung kinakailangan. Kasunod na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa batayan ng warrant for crimes versus humanity ng International Criminal Court. Agay. Ayan guys sabi nga dito, ayan Armed Forces handa sa anumang mangyari kasunod sa pagka-aresto ni dating President Duterte, dating President Duterte. Yan, tama naman yun guys, no? At for sure, sa ating mga kababayan, sana maging mahinahon po kayo, mga kababayan. Ang damang naglabasa ng mga istoryahe sa social media, mga kababayan. Pero ang pinakamalinaw dito is ang dating Pangulo ay arestado na, no? So, sabi nga, isang binasa natin ay hinintay na lang para ilipad siya papuntang Netherlands. Agay. Ito po guys yung sinabi ni Attorney Conte, no? ICC lawyer, no? Sabi po dito mga kababayan, ayan when a person is arrested under a warrant of arrest from the ICC,
he should be turned over to law enforcement officer of a member state, and it is to be flown to the Hague, the Netherlands, ASAP. Agay! 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 Ayan guys, so, si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Agay! Ano guys ang kapalagayan nyo? Kaya abangan po natin ang updates nito, no? Kung ito ay ililipad na papuntang Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yun mga kababayan, breaking news again. Nako po. Ay, nako. Ano guys ang kapalagayan nyo, no? So dahil dito, another breaking news again. Ayan, no? Kapapasok lang mga kababayan. Isinama ko na dito. Ayan, no? 9 minutes ago. Just in, nasa Villamor Airbase na ang chartered Learjet agay na maghahatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hague, Netherlands. Paano yan mga kababayan? I-research nyo po guys, baka hindi kayo kumbinse sa aking mga videos, okay? O sa mga DDH, shoutout sa inyo. Ano na? Ipag-pray nyo po ang kondisyon ng dating Pangulo, mga DDS, na sana nasa magandang kondisyon po siya. Well, anyway guys, wala pa tayong mga nakuhang statement galing po sa Malacanang regarding this, itong issue na ito, itong dadalhin na ang dating Pangulo papuntang Netherlands. Agoy. Sabi ko nga mga kababayan a while ago, if idiretso ang Pangulo sa Netherlands, for sure po yan, ikulong na po siya doon. Malamang, di ba? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload mga beswa. Bye and babush. God bless Philippines.